Ngayon naman po ay putulin na namin yung mga kahoy na dala namin, tapos ilagay na namin sa paglalagyan para maayos. Para pagdating ng tag-ulan, okay na yung pagluluto namin ay nakatago na yung mga kahoy. Madalas, yung panganay ko ang nagpuputol, kaya kapag nagpuputol po siya, inaayos na din namin sa paglalagyan. Tapos pag naputol na namin lahat yan, sa susunod na naman na araw, pupunta na naman kami magkakahoy. So ganyan po ang ginagawa po ng mga kabayan. Pagdating dito, tulungan. Ayan, madalas na nakatuka daw po mga kabayan ay si Jericho sa pagpuputol. At itong mga magkakapatid, no, nandiyan lagi to the rescue. Si Sandara, no, and si Mami, ayan, nagtutulungan sila mga kabayan. Tinatago nila diyan sa bahay kubo, no, at para pagdating ng ulan hindi mabasa, takpan nila ng sako diyan. So wala na silang problema dahil may nakatambak na kahoy mga kabayan. Tapos sunod araw daw ay babalik na naman sila, manguha na naman. Kasi hindi naman pwede mga kabayan na halimbawa manguha sila ngayon, no? And then paabutin nila ng isang linggo o kundi wala din. Halos nasusunod lang din yung nila, yung kahoy nila, hindi sila makapag-ipon. Kaya kailangan isang araw pagitan, kung kaya ng araw-araw, hala, sige go, hanggat wala pang ulan na dumarating mga kabayan para makapag-ipon talaga sila ng bongga. Oh. Lalo na wala pang pasok yung mga bata para matulungan pa nila yung magulang ng mga kabayan. So, sinasamantala na po nila yung araw na walang pasok. Kasi kung may pasok, siyempre, Sabado, Linggo na lang po yung kanilang pagtulong sa mama nila na makapunta doon sa bukid sa pangunguha ng kahoy. Ano yung mga bata, mga kabayan, kahit alam mo, kahit hindi mo utusan, no? Alam nila yung ginagawa nila. Hindi sila masyadong mabukal, mga kabayan, pero ang gumagalaw, utak at saka mga mata nila, talagang hindi mo na kailangan na, ito, gawin mo, ito, ganyanin mo. Kumbaga, alam na nila. Talagang nakikita natin na sanay sa ginagawa nila kasi sanay pwersa sila kaagad. O di ba? Alerto sila kaagad kung ano yung gagawin nila na pagkatapos mangahoy at mag-file ng kahoy. No, na napaka talaga mga kabayan. Alam nila yung ginagawa nila. Nakakatuwa. Tumulong na rin si Ate Jema mga kabayan, yung itak niya, yung tuhod niya. Ganyan din ako noon mga kabayan. Minsan apakan ko, minsan tuhod. Basta gagawa ko ng paraan kung paano ko siya putulin. So ganyan na rin mga kabayan. Ang mga dito, bata sa kabundukan mga kabayan, ang gadget nila, yung pagtatrabaho, itak, pangangahoy, gawaing bahay, yan ang gadget nila, yan ang libangan nila. Pero mga anak sa bayan, mga kabayan, ay wala. Hindi mo mautusan maghugas ng pinggan, mamaktol pa. Susunod man, may dabog pang kasama. Pero dito, nakitaan mo sila mga kabayan, wala. No? Tuwing punta ko dito mga kabayan, hindi ko makitaan na may isa sa anak niya na nakahawak ng cellphone. Na nagludot-dot na nandyan sa tabi, na may sariling mundo. Wala. Oo, kaya mas maganda walang gadget. Wala silang gadget, ma'am. Di ba wala? Wala. Oh, maganda kasi sila. Lagi ko nakikita sunod kayo, laging nakabuntot lahat. Sila daw. Nasaan yung nanay, nandoon lahat mula sa panganay hanggang bunso. O, tinan mo yung bunso mga kabayan, nagagalit pa siya, no? Na wala siyang makuhang kayo mga kabayan. Sige na, kunin mo. Maano talaga, katulad dito, namulat ang maaga, no? Sumasama. Pag lumaki yan, ganyan din. Masipag din yan. Tumutulong eh. Gustong-gusto din niyang tumulong mga kabayan. Ay, sorry kuya. Kasi kung may gadget mga kabayan, baka hindi mo na mautusan na magsibak ng kahoy o mangahoy. Magagalit or kung susunod man, mamaya na po, mama.
Oh. Lalo na pag naglalaro yan, pag namatay yung nilalaro niya, ay apo. Magagalit pa. Oh. Wala silang gadget eh. Kaya puro sipag o puro tulong sa nanay, sa magulang ang inaatupag. Bakit kami noon? Sa henerasyon namin noon, nabuhay naman kami na walang gadget, walang appliances. Sige na, para matapos na. Paano pag sa gabi, Ate Gemma? Ma'am. Kundi, siyempre, pag probinsya, maagang matulog. Hindi ma'am. Pag ano ma'am, pagkatapos kumain, pero kami, yung asawa ko dahil pagod, matutulog siya ng maaga. Ah, mauna siya matulog. Opo, ma'am. Pero sabay-sabay kaming kumain ma'am. Tapos Oo. yung mga anak ko ma'am, makikinood kay mama ko ma'am. Ah, may TV sila ni mama Opo mo. ma'am. Ah, may TV pala sila. Kaya manood mo na yung mga bata. Opo, ma'am. Yun ang pinakalibangan nila. Opo, ma'am. Oh, wow. Ayos lang yun. Sa gabi lang naman din sila nanonood. Opo ma'am. Buti may TV ang lula ng mga kabay. Makakapanood sila kahit papaano. Kahit man lang isang beses sa isang araw. Kahit sa gabi man lang. No, malaking bagay na mayroon silang libangan. Anong mga pinapanood nila? Yung balita ma'am. Pero pagkatapos ng balita ma'am, uwi na sila. Uwi na rin. Opo ma'am. Teleserye, di ba? May mga teleserye? Hindi naman sila sanay ma'am na nanonood. Pero pagtapos na yung balita ma'am, wala na, uuwi na sila. Kasi hindi nila nakasanayan, kumbaga. Hindi na nila napanood ng yung unang ma'am, Unang episode, hindi na subaybayan. Hindi ma'am. Kaya pagkatapos ng balita, uwi na sila ma'am, matulog na. Matulog na Opo, rin. ma'am. Tingnan mo, pagod na pagod kayo, pang lakay mo na kaya kayo. Sinakay. Nag-aabang na pag binigay ng pera. Pera lang yung kailangan niya. Ayun na. Talagang sinusukat pa ni Jerica. Walang labis, walang kulang. Ang galing, talagang alam niya yung ginagawa. Para dun sa file. O, para hindi lagpas-lagpas. Bago niya itakin, sukatin muna. Excuse me. Sige. Baka masugatan yung tuhod mo, te. Hindi mo. Sanay na ma'am. Natatakot ako, baka mamaya masugatan yung tuhod mo. Ay, Baka yung tuhod yung nabali. Tibay ah. Tibay ng tuhod mo. oh. Kahit poste ng kuryente, kayang-kaya Wala na. tuhurin. Sisipag ang mga anak mo, Ate Gemma, swerte mo. Minalas ka man ng asawa, pero sinuwerte ka naman ng anak at pangalawang asawa mo. Hindi lang ma'am. Buti hindi siya Barkadista. Barkada. Barkadista, Yes, di ba? Hindi nagbabarkada. Hindi yung inuuna niya yung, Saka matatalino sila, may mga medalya sila. yung mga niya yun ma'am, mga drawing, gano'n. Wow! Sino ito? Opo ma'am. Oh, galing. Kasi yung picture niya doon, kinuhanan ni Kuya Makoy, hindi niya na tabasan na ma'am kasi yung bagyo ma'am hindi namin naitago. Galing.
Hindi sila ano sa barkada mga kabayan. Dito lang sa ano. Dito lang sa bahay. Hindi, matigas talaga yan. Kasi bayabas yan. Pag natuyo, matigas. May metros ka talaga, Jeric, no? Ano? Nakasukat yung mga kahoy mo eh. Oh, sukatin mo Hindi na tuloy. Ganyan din ako noon, Jeric. Kailangan pantay-pantay. Oh, yan. Gamitan mo ng metros. Ha? Ilagay mo lang dyan, oh. Sandara, ilagay mo lang dyan, oh. Sa gilid. Sa gilid. Aba, ang sipag-sipag naman din ni Jan. Ha? Ang sipag-sipag naman yung bata na yan. Ayan, baluktot yan, sinukat mo. Pag tumuwid yan, hindi na ano. Jim. Hindi ka napapagod, Jeric? Ha? Hindi ka napapagod sa pangangahoy? Hindi daw. Sa bagay, kung mapagod ka sa pangangahoy, walang lulutuin si mama mo, walang panggatong. Lalong mapapagod kasi wala nang makakain. Diyan, alis ka dyan. Huwag mo kainin yan. Madumi yan. Halika na. Ha? Ano? Kuha ka ng kahoy doon oh, para matapos na. Doon. Bakit nilagay mo yan sa sako, be? Pang ano, tawag nito? Pang paringas. Anak ko, usok ka dito, anak ko. Diyan. Baka maano Halika yung dito. itaknak. Okay na yan? Yan. Lagay mo na doon. So ayan po mga kabayan, sa wakas natapos na rin po at nadagdagan ang kanilang kahoy. Dumami lalo mga kabayan. O kahit napagod mga kabayan dahil sa init, no,
Pero ang kapalit ay tuwa. Natutuwa ka dahil alam mo na marami ka ng kahoy na nakaimbak dyan, na kapag oras ng tag-ulan ay hindi ka na mamblema. So ayan po ang buhay dito sa pamilya ni Ate Gemma. Habang busy ang Diyan na, ilagay mo Mr. sa gilid. Kapatagan, sila naman ditong Yan sa mag-iina ay nagtutulungan para kahit papaano ay hindi na sila mahirapan sa pagdating kapag nangailangan sila at kapag nagsaing na po sila or nagluto na po sila mga kabayan. Okay, see you next episode mga kabayan. Maraming salamat po sa ating lahat sa panonood without skipping us. Like and share po mga kabayan. We love you all. God bless us all. Bye ka na. Bye!